Pinas Outsider! Welcome back to our channel! And for today's video, makikimarites na naman tayo sa mga issue at latest news ngayon. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-like and subscribe to our YouTube channel. Let's go! Cocaine video. Ito, panoorin natin ang pahayag ni VP Sara. Familiar ka ba? Narinig mo na ba or napanood mo ba itong sinasabing polvoron video? Kasi nilabas po ito ng inyong mga supporters during the Maisog rally in LA. Have you seen this? Have you heard about this? And ano pong masasabi niyo dito sa video na to, ma'am? Nakita ko ang video sa social media na lang. Doon ko nakita ang video. Merong lumapit sa akin noon at sinabi niya ang video nasa USB. Hindi ko binuksan ang USB dahil hindi ako marunong sa technology. Hindi ako magaling sa laptop. So hindi ko alam na kung isasaksak mo yon may virus doon, or kung isasaksak mo yon listening device siya. So, hindi ko siya tinapon ko yung USB, dinispose ko siya na hindi na siya magamit. So, hindi ko siya tiningnan. Pero sinabi sa akin na yun daw yung isa sa mga videos. Nakita ko yung video, cocaine video, doon sa social media na Sayang. So, hindi ko lang alam kung yung USB na binigay sa akin, yun yung nakikita natin sa social media or iba pa ba, kasi hindi ko nga siya binuksan kasi I felt na it was a Trojan horse papunta sa akin. So, sinira ko na lang siya diretso. Ma'am, sorry ma'am, saan po ito binigay sa inyo, ma'am? At kailan po ito naibigay sa inyo, ma'am? Binigay siya sa akin bago lumabas yung binigay siya sa akin bago lumabas yung sa social media na sinasabing video. Hindi ka malang na-curious, ma'am, open kung anong laman ng video na yan? Hindi ako na-curious kung ano yung laman ng USB kasi mas mahalaga sa akin yung security ko. Mas mahalaga sa akin na hindi mapasukan ng virus yung sistema ng computers, or hindi magiging tracking device yung USB na yon, hindi magiging listening device yung USB na yon. And naisip ko rin na sa sobrang freely nila binibigay yung USB, ay lalabas at lalabas yung laman nun, manggaling man sa kung kani-kanino na mga tao. Yun yung naisip ko. Kung totoo man na ang laman nito ay cocaine video at madaling ibigay siya sa USB. So, ibig sabihin, meron pang some sort of USB somewhere else. At lalabas din yun. Kung totoo man na cocaine video nga yung nandoon sa loob ng USB. Ngayon, hindi ko na alam kung yun nga yung lumalabas ngayon. Kung yun ang laman. Ma'am, speaking of your security, you mentioned about the incident in Naiya, yung pag-casing nila sa inyong village. Does the VP feel threatened? How do you feel right now, ma'am? Kasi yung mga instances na gano'n, na VP, po kayo nakakata rin ng sort of harassment, parang identified silang DP supporters, so may mga ganong instances. So again, yung incident sa Naiya at yung pag-casing nga po na sinasabi po ninyo sa village po. So you feel threatened, ma'am? How do you feel as far as your security is concerned po? Kasi yung mga surveillance, yung mga casing, ganyan mangharas ang PNP. Modus yan ng PNP pag gusto nilang mangharas ng tao. So, depende na yan sa iyo kung papansinin mo, maiirita ka, or kung anong gagawin mo. So, ngayon, ang ginagawa namin, nire-record lang namin lahat ng ginagawa nila. Kinukuha namin yung facts, tapos nilalagay namin sa isang file.
Do I feel threatened? This is Yes, not the first time na nagkaroon kami ng problema sa politika as a family. Yung mga taga Davao, maalala nila noon, nung tumakbo akong mayor 2010, ang kalaban ko noon ay si Speaker Nograles, House Speaker na rin ulit. At the time, he was so powerful kasi nasa admin siya. And parang ganito din yung mga nangyari noon. So, hindi siya first time sa akin. Opo. And I think, as a politician, dapat ini-expect yung mga ganyan kasi merong ibang politiko ganyan yung laro nila. Ayan, attorney, may USB na Ba't ganon? Ba't ganon yung laro? May USB pa. Sayang. natanggap si VP Sara na umano'y cocaine, may lamang cocaine na video. Well, hindi nga niya tinignan at nakita na lang niya sa social media. Ako, alam mo, nandun ako nung premiere showing ni Akala ko nandun siya sa video. Maharlika. Sa totoo lang din ako na-shock. Kasi grabe na yung mga naririnig mo na talagang user So, bakit ka pa masya-shock? Pero, napansin ko, ang dami talagang mga nung pinalabas, oh my God, gumaganon sila. Kasi mga Filipino-American na yan. Parang ang lakas-lakas, sabay-sabay sila nagsabing, oh my God. Tapos sabi ko, bakit kayo nagulat pa? Di ba naririnig na natin yan? Pero siyempre sabi nila, iba yung makita mo. Na totoo pala talaga. At ang nakapagtataka siyempre, ang mainstream media hindi kinagat. Mabuti na lang merong social media. Alam mo ba, sa 2 tao pa lang, 2 tao lang, 25 million views. Marami pa, mga Sa nag-post zona. yan Ako siguro mga 100,000 lang, no? Kasi nga, may ginagawa silang paraan para konti na lang ang reach ko no, sa aking Facebook. Pero si Glenn Chong, malaki rin. Parang 300,000 din, no? O si Maharlika, malaki rin yung sa kanyang Maraming sarili, vloggers, no? attorney. So ang estimate namin, umabot na yan ng mga 70 million views. Kumpara mo na lang yung kay Chris Lam, okay? Chris Lam, na sa kanya alone, nag-15 million views. Kukumpara mo sa GMA Online sa State of the Nation address, 1 million views. Okay? So nakita mo na talagang ang tao mas nagre-rely na ngayon sa social media para sa balita. Kaya naman, lalong maging, ano tawag doon? Lalong iniitsipwera ng mainstream media yung mga tunay na balita. Yan. Nandyan naman yung social media. Kaya naman, sana wag abusuhin. Of course, inaabuso yan ng mga trolls ng administrasyon. No? Pero anyway, alam na naman, wag nyo na lang basahin sila. Kasi alam mo naman na kapag peke ang pangalan, di ba? Bakit mo pa pag-aaksaya ng panahon yan, di Nakalak ba? ang profile. Oo. Actually, ang advantage pag gumagamit ka ng desktop tsaka sa laptop, attorney, makikita mo kung kailan ginawa yung account nila. Mas madali kasi magtataka ka, created Lahat mga bago. 2024. Oo. Tapos, pagpunta mo sa profile, nakalock. Oo. So, palatandaan na yan. Na At meron, saka, ang mga trabaho nila, digital creator. Sabi ko, ang dami naman digital creator. I.E. troll, Tsaka professional wala man troll. lang ka friends. Kung meron mang friends, mga banyanga, di ba? Oo nga. Ayan, pakinggan muna natin, attorney, ang isa pa sa mga paksa na natalakay o nasabi ni VP Sara. Kaugnay kung siya ba ay isa na ba siyang oposisyon sa Marcos administration? Abay, pakinggan, panoorin natin ito. Namin, we believe nagkaroon na po kayo ng meeting kagabi with Senator Bato and Senator Go. Can you tell us about lang po sa inyo naging meeting? Yes, oo. Kagabi na meron kaming dinner meeting ni Senator Bongo at ni Senator Bato de la Rosa. Pinag-usapan namin unang-una yung problema ni Senator Bato de la Rosa sa ICC. So nagbigay ako ng konting legal advice doon, base na rin sa mga nabasa ko about sa ICC. Tapos pag-usapan namin ang midterm elections, politika. Karamihan ng pag-uusap ay politika at kaparte siya ng midterm elections. Wala akong nabigay ng mga commitments sa kanila. Sinabi ko sa kanila na siguro mag-antay muna tayo ng survey ng September
or October bago yung filing, bago natin pag-usapan kung anong gagawin para sa midterm elections. At ang napagkasunduan lang namin doon is paniguraduhin at i-encourage ang ating mga kababayan na paniguraduhin na malinis yung halalan ng 2025. Mhm. Malinis, Okay. ibig sabihin, walang pandadaya na mangyayari sa lahat ng mga positions, walang ma-disenfranchise ng mga voters, yung mga ganon. So, importante sa amin yon na magkaroon ng respeto ang lahat sa kung sino man yung mga pinili ng taong bayan. Okay, sorry VP ha, mag-follow up lang ko. Ma'am, you said hindi kayo nakapagbigay ng commitment. Does it mean, ma'am, na they ask po for your help para sa 2025? Yes, merong ganun na conversation na nangyari. Yung pangangampanya sa 2025 na elections. Hindi ako nagbigay ng commitment sa kanila. Sabi ko sa kanila, I want to see the numbers. And I want to scan the political landscape. Sabi ko, kasi kailangan kasi niyan, pag nangampanya ka, ay meron kang entablado na tatayuan. Meron kang microphone na hihiramin doon sa lugar kung saan ka mangangampanya. Kailangan mo planuhin yan. So sinabihan ko sila, mag-meeting tayo ulit. Sabi ko, antayin natin ang numero, mag-meeting tayo ulit, pag-usapan natin kung anong pwedeng maitulong ko at anong pwedeng gawin natin. Importante din kasi sa amin, yung mga kandidato na mula sa Mindanao, dahil syempre galing kami Mindanao, laging nahuhuli ang Mindanao. In fact, hindi lang Mindanao, Visayas as well, nahuhuli lagi yan. Particularly yung mga nasa dulo ng Western Visayas at Eastern Visayas, yung mga lugar na yan, lagi napapag-iwanan yan. So sinabi ko sa kanila, mahalaga din na dalhin natin ito, istorya ng paano ang peace and development sa Visayas at Mindanao. Ma'am, sorry. SMNI, sorry kapatid, bago ko ipasa sa'yo. Ma'am, what do you mean when you say antayin ang number? Are you referring to the ranking of the said candidates po? Ni si Senator Bato at Senator Bongo? Yes, opo. Sabi ko sa kanila, antayin natin ang surveys, tapos mag-meeting tayo ulit kapag nakikita natin ang numero ng mga surveys, tapos mag-meeting tayo ulit, pag-usapan natin kung paano ako makakatulong at kung ano ang pwedeng gawin naming tatlo para sa kampanya. Dahil sabi ko nga, mahalaga sa amin ang Visayas at Mindanao sa pagtutulak ng peace and development dito sa ating government. Alright, thank you ma'am. Ayan, Okay po. ang naging pahayag ni VP Sara, attorney. So, kinumpirma niya na nakipagpulong siya doon sa dalawang natitirang PDP senators kasi yung pangatlo nagbitiw na si Tol, no? Si Tol naman talaga galing naman niya sa hanay ng liberal Napaalis lang siya nung eleksyon ng taon na yon kasi nga doon sa dirty dancing sa Laguna, no? At inampu naman siya ni Presidente Duterte. Hindi siya pinalad nung eleksyon na yon kasi siguro sariwa pa sa isipan ng taong bayan yung dirty dancing at tinalaga bilang miyembro ng gabinete. At nung 2019 ay tumakbo nga at pinalad naman. No? Hindi naman siguro ikakaila ni Tol na kung wala rin si Presidente Duterte, unang-una wala sanang umampun sa kanya nung panahon na tinalikuran siya ng mga kakampi niya, mga dilawan. No? At siguro naman yung pagtatalaga sa kanya na Presidential Advisor on Political Affairs ay talaga namang naging instrumento sa kanyang pagkapanalo kasi naalala ko ng mga panahon na yon, talagang walang tigil ang pagpunta ng mga mayors at governors sa Malacanang. At iniimbita naman ako ni Tol kapag meron siyang mga bisita na alam naman natin ay naging instrumental din sa kanyang pagwawagi noong 2019. At siyempre, tumayo siya sa entablado ng mga Duterte noong 2019 at siya'y nagwagi na. So sa totoo lang po malungkot ako na humiwalay si Tol. Alam nyo, yung magkasama kami sa gabinete, tinuturing kong best friend yan kasi napakaamo niyan si Tol. Napakaamo talaga. Ako may weakness ako sa mga mababait na tao At mabait talaga siya, kaya lang talagang tawag siguro ng politika, alam niya
na mahihirapan siyang manalo kung hindi siya sasama sa administrasyon. Kasi sa ranking naman, sa surveys, medyo nasa bandang hulihan siya. No? At in fact, sa huling survey, hulihan talaga siya. Mabuti na lang, maraming na-include sa survey na hindi tatakbo, gaya ni Isko Moreno, na ngayon po ay nakatutok sa pagiging alkalde ng Metro Manila. No? Gaya ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, hindi naman niya tatakbo. So pag inalis mo yun, pan-12 ang tol. No? Pero, ganyan po talaga ang politika. Sa tingin ko naman, kaya naman tumayo na sa dalawang paa ni Senator Bongo at ni Senator De La Rosa. Huwag natin kakalimutan na isang senador na hindi mahilig sa partido ang panaling nananalo as senator. Hindi siya nanalo as president. Ito po si Ping Lacson. Di ba, alalahanin natin na si Ping Lacson sa kanyang takbo, palagi siyang independyente. Ina-adapt, pero hindi siya pumapasok sa kahit anong partido, independyente. So, lalo na siguro itong si Senator Bongo at si Bato de la Rosa dahil nga nandyan naman ang baluarte ng mga Duterte. No? So, tingin ko naman, wala rin magiging problema itong dalawang senador natin. At pagdating po ng susunod na kongreso, meron pa rin 3 senador ang mga kaalyado ni Duterte. Yan nga po si Bongo, Senator Bato de la Rosa, at si Robin Hood Padilla. Ayan. At siyempre, pagdating naman ng 2028, malay ninyo, baka maging presidente ang VP Sara, lahat ng mga maaasim, maanghang na nagsalita laban kay VP Sara, mangunguna po yan sa partido ni VP Sara. Itaganin nyo sa bato. Ayan. Maraming salamat, Attorney. 8:37